tawagin niyo na lang akong RJ. Ako at ang barkada ko ay madalas tumambay sa McDo tuwing hating gabi pagkatapos ng inuman namin. Isang madaling araw, naisipan kong gumamit ng CR habang hinihintay ang order namin. Pumasok ako sa banyo at napansin kong tahimik at malamig sa loob. 3 cubicle lang yung naroon at lahat ay bukas maliban sa isa na nakalak. Pero may nakalawit na sapatos sa ilalim. Tanda na may gumagamit. Habang naguhugas ako ng kamay, biglang nagloko yung ilaw. Nagpatay sindi ito. Luma na siguro tong ilaw. Bulong ko. Biglang may sumingit na tunog. Mahina ngunit pabulong na tawa. Napatingin ako sa salamin at sa gilid ng refleksyon ko, may nakatayo sa likod ko. Isang babaeng mahaba ang buhok at walang muka. Napaatras ako. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto ng cubicle. Wala nang sapatos sa ilalim. Wala na din yung tao sa loob. Sa takot ko, umaripas ako ng takbo palabas. Nang makabalik ako sa lamesa, nanginginig kong ikwento ang nakita ko. Napatingin ng krong naglilinis malapit sa amin at mahinang sinabing, "Marami na pong nakakita sa kanya." halos nawala yung kalasingan ko ng gabi na yon. Hindi na muna ako umuwi ng gabi na yon at nakitulog muna ako sa bahay ng kaibigan ko. Aris ang pangalan ko. Isang crew sa isang 24 hours na McDonald's. Isa ako sa naka-assign sa drive-thru tuwing hating gabi. Madalas ay inaantok ako sa shift na ito. Pero may isang gabi na bumago sa lahat. 2:00 ng madaling araw, may dumating na isang itim na kotse sa drive-thru. Bumukas ang bintana at nakita ko ang isang babae. Mahaba ang buhok at halos hindi ko makita ang muka. "Good evening po, ma'am. Ano pong order nila?" tanong ko. Ngunit hindi agad sumagot ang babae. Nang tinignan ko ito ng mabuti, napansin kong walang anino ang loob ng sasakyan. Nakaramdam ako ng kilabot. "Ma'am, order po nila?" Dahan-dahan itinaas ng babae ang mukha niya at nakita kong wala itong mata, ilong o bibig. Isang blankong mukha lang. Napaatras ako at napasigaw. Nang mapalingon ulit ako sa kotse, bigla itong nawala. Parang hindi man lang dumaan sa drive-thru. Dahil sa insidenteng yun, di na akong muli nagbukas ng bintana sa drive-thru nang hindi muna tumitingin sa CCTV kung may tao nga ba sa labas. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa pagbabasa ng kwento. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jamie. Itong kwento ko ay nung panahong buntis ako sa panganay kong anak, taong 2011. Matapos ang check-up ko, bigla akong nag-crave sa fries at burger. Kaya dumaan ako sa isang McDo sa gilid ng highway. Habang nasa counter ako at nag-aabang ng order, napansin kong kakaunti lang ang tao. May isang crew sa counter, isang janitor, at isang lalaking nakaupo sa sulok na nakayuko. Tila hindi ko makain. Naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng fast food chain na yon. Pagkaupo ko, sinimulan ko ng kainin ng fries. Ngunit nang umigop ako ng inumin, napansin kong may matang nakatitig sa akin. Ang lalaking nasa sulok. Maputla ito, mahaba ang kuko at tila may ngiting hindi pangkaraniwan. Mas lumakas ang kaba ko nang mapansin kong
Dumidila ito. Parang takam na takam. Napakapit ako sa tiyan ko. Alam kong may kasabihan na gusto ng aswang ang laman ng buntis. Kaya mabilis kong tinapos ang pagkain at nagmadaling lumabas. Ngunit bago pa ako makalayo, may narinig akong kakaibang tunog. Parang pagkaluskos ng matatalas na kuko sa pader. Paglingon ko, nakita kong tumayo ang lalaking yon at lumapit sa akin ng sobrang bilis. Mabilis akong tumakbo patungo sa kotse ko. Pero bago ko pa maabot ang pinto ng store, may humawak sa balikat ko. Ang janitor ng McDo. "Huwag kang lalabas, iha." Bulong nito. Nagulat ako. Pero nakita kong nagsasara na pala ang mga empleyado ng pinto at bintana ng fast food. Tinignan ko ang salamin at nakita kong nasa labas ang lalaking yun. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Mahaba na ang kamay nito at ang mga mata niya pulang-pula na. "Alam namin babalik siya. Hindi ito ang unang beses," sabi ng crew. Habang nanginginig ako sa takot, nakita kong dumukwang ang aswang sa salamin. Dinidilaan ito na parang nag-aabang. "Maghintay ka lang. Hindi siya makakapasok," dagdag ng janitor. At doon ko napansin ang dahilan. May mga bawang at anting-anting na sinabit ang matanda sa bawat sulok ng McDo. Sinamahan akong makauwi ng janitor at ng isang crew na makapunta sa kotse ko, at sinamahan nila akong makauwi. Kaya't laking pasasalamat ko sa kanila matapos ng gabing yun. Kaya nung nanganak ako, hinuha kong ninong yung dalawang yun. Ako si Marlo, isang bagong crew sa isang lumang McDo branch. Isa ako sa naatasang mag-ayos ng stock sa walk-in freezer, kung saan inilalagay ang frozen patties, fries at iba pang supplies. Isang gabi, bago magsara ang store, inutusan akong kunin ng isang kahon ng frozen patties. Pumasok ako sa freezer, nanginginig sa lamig, at agad kong hinanap ang kahon. Habang naglalakad, napansin kong parang may anino sa dulong sulok ng freezer. "May tao po ba rito?" tanong ko. Pero walang sumagot. Biglang may isang malalim na bugtong hininga ang narinig ko. Napatigil ako. Sa dulo ng freezer, may nakaupo sa sahig. Isang nilalang na kulay abo ang balat. Mahaba ang kamay at may malalim na mata na parang gutom na gutom. Biglang tumayo ang nilalang at humakbang papalapit sa akin. Sa sobrang takot ko, napaatras ako at napasigaw. Buti na lang may isang kasamahang crew na nakarinig at agad akong hinila palabas bago maisara ang pinto ng freezer. Hingal na hingal ako habang nakatingin sa loob. Wala na ang nilalang. Sabi ng isang senior crew, matagal na daw may gumagalang kakaibang nilalang sa freezer at hindi lang ako ang nakakita nun. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Gusto kong malaman kung ano ang nilalang na nakita ko sa freezer. Nagtanong ako sa isang matandang crew na matagal na nagtatrabaho sa McDo, si Mang Erning. Maniwala ka man o hindi, may nangyari dito noon, pero hindi na pinag-uusapan. Lumingalinga muna si Mang Erning bago bumulong. 2 taon na ang nakakalipas. May isang tauhan dito na natrap sa freezer at hindi na nakalabas ng buhay. Paano pong nangyari? Nagkaaberya raw sa pinto, hindi bumukas. Walang nakarinig sa sigaw niya kasi malakas ang ingay sa labas. Nang matagpuan siya kinabukasan, namutla na siya sa lamig. Pero ang pinagkakaiba, nakanganga ang bibig niya na parang sumisigaw at may marka ng mahabang gasgas sa pader na parang pilit siyang kumakapit para makalabas. Simula noon,
May mga nagsasabing nakakarinig ng mahihinang sigaw mula sa freezer, lalo na kapag malapit na maghating gabi. Nanindig ang balahibo ko. Nakikita siya kapag gutom na gutom siya, at sa tingin ko, gusto niyang may sumama sa kanya. Simula noon, hindi na ako muling pumasok sa freezer ng mag-isa. At lalo na kapag papalapit na ang hating gabi. Matagal na ako nagtatrabaho bilang crew sa isang lumang McDo sa probinsya. Ako si Leo. Hindi ko maintindihan kung bakit parang laging may kakaibang aura sa branch namin. Parang laging may nakatingin kahit walang tao. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng stock sa storage room, tinanong ko ang supervisor ko, si Ate Mel. Bakit parang hindi natin ginagamit ang basement? Biglang nagbago ang mukha ni Ate Mel. Huwag mo nang alamin, Leo. Mas mabuting hindi ka bumabaron. Dahil sa matinding pag-uusisa, hindi ako nakatiis. Nung nagkaayaan mag-break ang mga kasama ko, palihim akong bumaba sa basement gamit ang lumang hagdan sa likod ng kitchen. Madilim at mainit sa loob. Amoy lumang kahoy at amag ang paligid. Napansin kong may mga lumang mesa at upuan na itinambak doon. Pero ang pinagkakaiba, may isang lumang freezer sa sulok, kalawangin at may kadena. Bigla lumamig ang paligid. Nang mapatingin ako sa paligid, napansin kong may maliit na gasgas sa sahig. Parang may kumaladkad na kuko rito. Tapos, narinig ko ang isang tunog na nagpakaba sa akin. May kumakatok mula sa loob ng lumang freezer. Hindi ko na inintay malaman kung ano yun. Kumakabog ang dibdib kong tumakbo paakyat. Sinarado ang pinto ng basement at hindi na muling bumaba kailanman. Kinabukasan, tinanong ako ni Ate Mel, "Bumaba ka, no?" Hindi ako nakasagot. Sinubukan na namin buksan yung freezer noon, pero may rason kung bakit nilagyan ng kadena. Hindi na ako muling nagtanong. Pero simula nun, tuwing dadaan ako sa hagdan ng basement, parang may malamig na hangin ako nararamdaman tuwing dumadaan ako doon. At minsan, sa katahimikan ng gabi, naririnig ko ang mahinang katok. Pagkalipas ng ilang araw, hindi pa rin ako mapanatag. Laging tumatakbo sa isip ko ang misteryosong lumang freezer sa basement. Sinubukan ko wag itong isipin, pero tuwing gabi, naririnig ko ang mga katok mula sa ilalim ng sahig. Hanggang isang gabi, hindi ko na kinaya ang kaba. Kasama ang kaibigan kong si Brian, bumalik kami ng basement, dala ang flashlight at isang bolt cutter. "Sigurado ka ba dito, bro?" Kinakabahang tanong ni Brian. "Hindi ako mapakali, pare. Kailangan nating malaman kung anong nasa loob." Nang makarating kami sa basement, nanindig agad ang balahibo namin. Mas matindi na ang amoy ng amag at panis na karne. At ngayon, imbis na mahihinang katok, may naririnig na rin kaming gasgas mula sa loob ng freezer. Parang may pilit sumusunod mula sa loob. Hindi na kami nagdalawang isip. Gamit ang bolt cutter, pinutol namin ang kalawanging kadena. Pagkalas ng huling piraso ng bakal, dahan-dahang bumukas ang pinto ng freezer. At bumalot sa amin ang isang nakakakilabot na malamig na hangin. Wala kaming nakitang laman, pero may isang bagay na hindi namin inaasahan. May malalalim na gasgas sa loob ng pader ng freezer. Parang may mga matatalas na kuko na pilit kumakapit doon. At may isang nakasulat na ukit sa gilid ng freezer. "Tulong." Napaatras ako at si Brian. Pero bago pa kami makatakbo, may malamig na kamay na biglang sumunggab sa binti ko mula sa loob ng freezer. Napasigaw ako habang pilit akong hinihila papasok ng isang nangingitim na buto-butong kamay.
May matatalas na kuko at parang nanginginig sa gutom. Mabilis akong hinila ni Brian palayo at sinipa ang pinto ng freezer. Sinara ito nang may malakas na kalabog. Habang tumatakbo kami paakyat, rinig namin ang galit na pagkalampag mula sa loob. Kinabukasan, tinanong namin si Ate Mel kung ano talaga ang kwento ng freezer. Napabuntong hininga ito at nagsalita. Matagal nang sarado yung basement. Noong unang itinayo ang branch na to, may isang tauhan na nawawala. Hindi siya nakita kahit saan, pero isang linggo matapos mawala, may nagsimulang makarinig ng katok mula sa freezer. Nanlamig kami ni Brian. Hindi namin kayang buksan noon dahil alam naming wala ng buhay ang nasa loob. Pero mukhang hindi siya sumuko. Simula noon, ipinasara na ang basement, pero tuwing gabi, may mga crew pa rin nakakarinig ng mahihinang katok sa sahig. Si Mia ay isang vlogger na mahilig sa urban legends. Matagal niya nang naririnig ang kwento ng ahas sa Robinson. Kaya naisipan niyang gawing content ang pagsiliksik tungkol dito. Nagtungo siya sa Robinson's Galleria kasama ang kanyang kaibigan na si Jared, isang cameraman. Naisipan nilang puntahan ng mga lumang bahagi ng mall at magtanong sa ilang empleyado. Habang nag-iikot sila, may isang matandang janitor na lumapit sa kanila. Kung gusto niyo malaman ng totoo, huwag kayong mag-ingay. May hindi kayo dapat makita. Mahigpit ang hawak nito sa walis at tila kinakabahan. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo silang naging interesado. Sa tulong ng isang lumang mapa ng mall na nakita ni Jared online, natuklasan nila na may isang lumang pinto sa basement na hindi na ginagamit. At syaga nilang hinanap ito hanggang makarating sila sa isang madilim na sulok ng storage area. Doon nila nakita ang isang bakal na pinto, kalawangin at mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Bago pa man makapag-isip si Mia, bumukas ang pinto ng mag-isa. Dahan-dahan silang pumasok. Sa loob, nakita nila ang isang mahabang pasilyo na tila hindi bahagi ng karaniwang disenyo ng mall. Mababa ang kisame at may kakaibang amoy, parang malansang tubig. Biglang may narinig silang mula sa dulo ng pasilyo. Napatingin sila sa isa't isa. Hindi ito tunog ng tubig o ng hangin. Tunog ito ng isang ahas. Dahan-dahan silang lumapit. Sa dulo ng pasilyo, may isang malaking kwarto. Sa gitna nito, may isang napakalaking kulungan. At sa loob nito, may isang anino na gumagalaw. Nang lumiwanag ang ilaw, napasigaw si Mia. Isang napakalaking ahas. Halos kasing laki ng 3 tao ang gumapang mula sa kadiliman. Ngunit ang mas nakakatakot, ang itaas ng katawan nito ay hindi hayop, kundi isang tao. Isang lalaking may matutulis na mata, balat na parang kaliskis at isang dilang may hati sa gitna. May nakatuklas na naman. Anito, habang nakangisi. Biglang nagsara ang pinto sa likod nila. Nagkatinginan sina Mia at Jared. Walang ibang daan palabas. At ang huling narinig sa kanilang camera recording, isang malakas na sigaw. At isang nakapangingilabot na tunog ng paghigop, parang may nilulunon ng buo.